Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Ito po muli si Simply Talkies Vlog, no? Hihiramin lang natin yung oras ni Pidol Virador kasi po sira po yung ating gadget na isa, no? Kaya dito muna po tayo sa sasakyan. Nako, may nag-a-alarm na sasakyan doon. Mukhang may kumanti, narinig yung ingay ng isang sasakyan na dumaan, sensitive po yung mga ganyan, no? So ang pag-usapan natin mga kababayan, pasensya na po kayo sa ingay, no? Kung naririnig nyo naman yan, yari ang baterya nun. Ang pag-usapan natin itong dalawang senador na mga bata ni Sara Duterte, mga kababayan. Nawala na yung ingay, no? Sobrang ingay no? So atin pong pag-usapan itong dalawang matatalinong bugok. Tinatawag natin minsan na matatalinong bobo ng mga senador ng PDP walang laban, no? Kasi po itong dalawang senador na to nagbigay ng pahayag tungkol po diyan sa ginawang rally ng mga Iglesia ni Cristo na hindi daw namumulitika. Kayo na ang magsabi. Hindi daw po namumulitika ang Iglesia ni Cristo. Hindi daw po for impeachment or not to impeachment ang kanilang rally, kundi isang peace, kapayapaan. Ang gulo-gulo na po sa ating bansa. Kabila-kabila ang patayan, kabila-kabila ang nakawan. Nagbabangayan ang ating mga nasa gobyerno. Really? Sino bang nagsimula ng mga yan? Lalong-lalo na yung pagsasalita ng masasama sa administrasyong ito. Sino? INC. Diba? Tapos nung nagsalita ang Pangulo in private, sinausawan ninyo. Halata naman kayo Diba? Sinasabi nyo, sinusuportahan nyo yung sinabi ng Pangulo na no to impeachment purpose it. O therefore, sinusuportahan nyo no to impeachment. Bakit sasabihin nyo hindi yan sa impeachment process? Hindi yan para sa impeachment ni Sara Duterte, kundi we are for peace. Nek-nek ninyo. Napakalaki ninyong sinungalay. Wala bang politika? Sinungaling pa din. Anong na-achieve ninyo sa rally ninyo for peace? Anong na-achieve ninyo? Sa akin, wala po. Wala kayong na-achieve. Wala. Diba? Nagsabi lang kayo, is just show na yung rally ninyo, disguised as peace rally, but aside from in support of Sara Duterte, ipinapakita nyo lang na suportado nyo si Sara Duterte at susuportahan nyo siya kung sakali man siya itatakbo sa 2028 presidential run. At the same time, you are intimidating. You are intimidating those politicians who will vote for Sara's impeachment in Congress. Yun po yan Diba ang sabi nga ni Wing Gatchalian? Ano ang gagawin ng mga mambabatas lalo na ang House of Representatives? Magwi-wait and see sila. Tulad ng sinasabi ngayon ni House Secretary General Velasco. Wait and see. Kasi bakit? Sabi ng Iglesia, we are in support of the statement of the President. So that's why we did this peace rally. Sabi ng Presidente, no to impeachment. Paano, ano ang mangyayari sa mga congressman, congresswoman na boboto ng yes for impeachment? Except doon sa mga progressive group. Talagang ang progressive group, hindi yan lalapit sa pamumunuan ng Iglesia. They have their own base para sa mga botante. Pero yung mga kinakailangan ng boto ng Iglesia, pero gustong ma-impeach si Sara, they have to wait and see. Diba? Ano rin ang sabi ng tagapagsalita ng INC, si Zabala? Diba? Hindi daw sila nakikialam, hindi sila nag-i-endorse, pero black voting sila. Okay? Sige, given. Pero are you suppressing the rights
of your members to choose what is the right candidate for them? Di ba? Sabi niya, titignan po natin ang desisyon ng aming mga miyembro at ng pamunuan doon po sa mga boboto ng for impeachment. Kaya itong mga congressman, congresswoman, they are being intimidated. Because nakita nila yung milyong miyembro ninyo, pinakita nyo lang na, hoy, nagmamasid kami. Magsusulat kami. Kung sino man yung boboto ng yes, wag na kayong lumapit sa amin. Are you a kingmaker? Di ba? Di ba mga congressman, takot na takot kayo, congresswoman? Kailangan nyo ba ang boto ng INC? O magkano naman ang tanong? Di ba? Bakit kayo lumalapit sa INC tuwing election period? Tuwing may election, bakit kayo lumalapit? At bakit hinahayaan naman ng INC? Di ba? Ano sabi ni Zabala? Titignan na lang po natin kung ano pong maging desisyon ng mga members at ng pamunuan tungkol dyan po sa proseso ng impeachment, lalo na itong mga congressman na boboto ng pro-impeachment. So pag bumoto kayo ng yes, wag na kayong manghingi ng tulong sa INC because they are for no to impeach Sara Duterte. Para sa akin, mga kababayan, suportahan natin ang gagawing rally ng mga kasamahan nating vloggers, whether pro-admin or dilawan or kakampings sa January 18. Yan po, suportahan natin mga kababayan because we want accountability. We want transparency from your Vice President Pusit na hindi niya ginagawa. Masyado siyang makapalang muka. Malakas ang apog dahil alam niya kakampi niya Iglesia ni Cristo. Aantayin natin. Di ba? Depende na lang daw sa mga members at pamunuan. Kaya sabi ng iba, kabahan ka na bongbong. Galit na ang INC dahil kinakawawa nyo si Sara Duterte. Di ba? Kabahan ka na pag talagang pina-impeach nyo si Sara. Lalaban ang INC. Nakita nyo ang bilang, mahigit 2 milyon. So what? Di ba? So ibig sabihin pagtakpan lang yung ginawa ni Pusit, di ba mga kababayan? At the same time, nung natapos yung rally, yung katalinuhan ni Robin Padilla na isang senador, si Mr. Wonderful Tonight, ipinamalas niya lang po ang katalinuhan niya. Doon sa kanyang ambush interview na sinasabi niya, sinusuportahan niya ang pahayag ng Pangulo. Sinasabi niya pa rin, uniteam sila. Uniteam pa rin. Nambobola ka lang, Robin Padilla. Huwag mo kaming lokohin. Bakit nyo nasabing uniteam pa rin kayo? Ginagamit nyo lang ang presidente para makakuha kayo ng puntos? Hindi po, mga kababayan. Hindi nyo na kami maloloko. Bakit? Nung binira ng mga kampo nyo, mga Duterte at mga vloggers, influencers ninyo, ang Pangulo, ang First Lady, ang Kongreso, nasaan ka, Robin Padilla? Nung sinasabihang adik ang Pangulo, nung sinasabihang bangag ang Pangulo, nung sinasabihang mandarambong ang Pangulo, mahina ang Pangulo, walang alam ang Pangulo, patuloy na bashing, hindi kayo nagsasalita. Pati kayo INC hindi kayo nagsalita. Pero nung nagsalita ang Pangulo, uniteam ka na? For peace na kayo? Ganon? Pero ang sinasabi ng Pangulo, wag nang i-impeach yan. So therefore, kumakampi pa rin kayo sa mali. Opinion ng Pangulo yun. Di naman sinabi niyang memorandum or EO. Opinion lang yun. Pero yung kayo, minamalan nyo ang Pangulo, hindi nyo man lang masawata. Hindi nyo masabing let's stage a peace rally para naman matigil na itong mga Duterte at mga vloggers, influencers nila nasa kakabato ng mga maling impormasyon pagsira sa gobyernong ito, di ba? Nakakahiya po kayo, mga kababayan. It's so despicable itong mga tao na to. Pakinggan nyo po yung sinasabi niya. Hindi po nagbabago ang aking suporta sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo dahil bilang ako po ay uniteam. Katulad po ng sinabi ng Pangulo, hindi po ito makatutulong sa ating bayan sa ngayon. Napakaliwanag po ng sinabi niya
na ito daw po ay isang bagyo lamang sa tipat. Ito po ay parang maaantala lang po ang kaunlaran natin dito sa impeachment. Naman po, napaka-plastic po naman. Sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, ay mag-iisip pa kayo kung ano yung boboto ko. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating pangalawang Pangulo. O ayan, di ba? At ang sabi niya pa, pinamalas niya ang katalinuhan niya, kabaliktaran po yun, kabobohan niya, na automatic na daw, na pag dumating na iyakyat sa Senado, yung kanyang impeachment trial against Sara Duterte, boboto na kaagad siya ng no. Di ba? Ang talino lang. Hindi niya napakikinggan yung oral arguments. Hindi niya napakikinggan yung mga ebidensya na bakit kailangang i-impeach si Sara Duterte. Automatic vote no na siya. Di ba? Ang talino. Ganyan po ang binoto yung senador. Ang talino. Oo. No? Kaya mga kababayan, itong si Robin Padilla, wag nyo nang paulitin yan. Ang talinong bobo po niyan. Oo. Biruin nyo, no? Nagbigay na kaagad ng desisyon, no to impeachment kaagad, di pa naririnig yung mga argumento. O ayan, si Bato, pakinggan ninyo. Huwag mo nyo kami birahin, hindi kami mag-react. We will concentrate on our job. Focus tayo sa trabaho natin, may mga remaining legislations pa tayo na dapat gawin, so doon tayo mag-focus. Huwag tayong walang... Kami, nagre-react lang kami. Particularly si Vice President Inday Sara, ako, si dating Pangulong Duterte, nagre-react lang kami kung kami binibira. Alangan naman, hayaan mo yung mga kasinungalingan na lalaganap yung kasinungalingan, palabas mo yung katotohanan. So kaya kami sumasagot dahil gusto namin malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. O di ba? Ang sabi lang, nagre-rebuttal lang daw sila sa mga batiko sa kanila. Wow, nang baliktad pa mga kababayan. Sila pa ngayon ang binabatikos. Wow, ang gagaling talaga mga kababayan, mga nang babaliktad, mga mandarambong talaga, mga sinungaling. Nagre-react lang daw sila. Kumbaga, nagre-react lang dahil binabatikos daw si FPRRD nila sa si Sara. Really? Ganon? Paano kayo binatikos? Ay kayo nga ang batikos ng batikos. Pagbabatikos ba yung yung mga ebidensyang ipinresenta, yung mga witnesses na nagpapatunay na may kamanilaan ang Duterte administration? Ganon? Bato? Nagre-react ka lang? Wow! Magre-react daw sila, magbibigay ng pahayag. 'Di ba? Kung nababatikos kayo kasi may ebidensya. Kayo nagbabatikos walang ebidensya. Tapos kayo pa ang aping-api, wow naman. Talagang kaya nga ang tatalino, nagpamalas ng katalinuhan itong dalawang senador na maka-Duterte, mga kiss-a sa brown starfish ng mga Duterte. Malaki ang pagkakautang na loob sa mga Duterte kaya gagawin lahat para depensahan ng Duterte. Huwag nyo na pong ibalik si Bato sa Senado. Wala pong gagawin ng mga yan. Hindi po nila mahal ang bansang Pilipinas, kundi ang tanging mahal lang nila ay ang China at ang mga Duterte. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye. God bless.